benefits of preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. So kaya nga ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi lamang isang pagkilos ng pagsunod, ito ay isang banal na privilege kapag ipinapahayag natin ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ating buhay ay nagbabago. Ang ating mga puso ay naligtas. At ang langit ay nagagalak. Kaya pinapalalim din ito ang ating sariling pananampalataya at inaayon ka sa kanyang layunin, sa layunin ng Diyos. So kaya nga ito yung mga benepisyo kung bakit kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo. So ito yung mga benefits. So yung mga benefits ng pangangaral ng Ebanghelyo, ito yung you fulfill God's calling. So yung una, ito yung tinutupad natin ang pagtawag ng Diyos. So kaya nga lahat tayo ay tinawag ng Diyos para mangaral ng Ebanghelyo. So kapag ang pagtupad sa tungkulin ng Diyos ay hindi lamang nangangailangan ng pagiging perpekto. Ito ay katunayan o walang kapintasan na nakaraan. So yung pagiging pangangaral ng salita ng Diyos, ito ay tinutupad natin ang utos ng Diyos. Hindi nangangailangan na magiging perfecto para ikaw ay makapangaral ng Ebanghelyo. O kung ano man yung katayuan mo sa buhay, o kung ikaw ay wala kang kapintasan. So, hindi ito ang batayan. Ito yung nangangailangan na dapat sumunod ka. Kaya ginagawa natin ang pangangaral ng Ebanghelyo dahil sinusunod natin ang utos ng Diyos. Dahil ito yung sinasabi na ipahayag natin ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. So, ibig sabihin, hindi lamang lahat ng sumasampalataya. Kaya nga ito'y sinasabi na nangangailangan ito ng pagsunod, pananampalataya at kusang puso na kinakasangkapan ng Diyos ang kanyang mga tinawag at lumalakad kasama nila sa bawat hakbang ng daan. So kaya nga sinasabi niya sa Mateo 28 verse 19, "Kaya't humayot kayo at turuan ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." So ito yung the Great Commission ng bawat mananampalataya. Na ito yung sinasabi na dakilang utos ng Diyos sa atin na ibinibigay sa atin ang tagubilin pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at bago ang kanyang pag-akyat sa langit. Ito yung pangunahing misyon para sa mga mananampalataya. Ito yung sinasabi niya na go, maging aktibo sa pagpapalaganap ng mensahe. Kaya nga sinasabi pa niya, at gumawa ng mga alagad, disipulo, mag-ebanghelyo at tulungan ang iba na lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya sinasabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Sabi ng Panginoon, ituro sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa iyo. At narito ako, sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, ibig sabihin, kapag ginawa natin ito, kaya nga sa The Word, God, Spirit, and Life Ministry, libre po ang pag-aaral. Kahit mga hands-out, libre ang pag-aaral sa main church, sa Cagayan de Oro. So, welcome po ang lahat sa gustong matuto dahil ito yung inutos sa atin. Naganapin, ituro sa kanila, naganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ng Panginoon. Kaya nga ito'y sinasabi na kapag ginawa natin ito, hindi tayo nag-iisa. Dahil sabi niya,
Sumasayo ako palagi hanggang sa katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, hindi tayo iiwan. Na ito'y magtuturo at magbinyag. Sabi niya na magbinyag at magturo. Dalhin ang mga tao sa pagkakaisa sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo at mga gawa ng bautismo. So, kaya nga, ang lahat ng sumasampalataya ay binabautismuhan. So kaya nga ito'y sinasabi na nagtapos ang Panginoon Jesucristo sa isang makapangyarihang pangako ng kanyang patuloy na presensya. So lagi-lagi siyang nasa presensya natin na tinitiyak ang kanyang mga mananampalataya or mga tagasunod na hindi sila nag-iisa sa kanilang misyon. So kaya nga ito'y sinasabi na sabi niya, ang pangangaral ay hindi optional para sa isang disipulo. Ito ay isang misyon. So misyon natin na ipalaganap ang ebanghelyo bilang mga mananampalataya.